Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Romans chapter 5 verses 3 and 4. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Nagtiyaga, tumatag na buhayan ng pag-asa. Parang may pattern po pero itong Christian experience na ito, tinuturo ni St. Paul sa Romans chapter 5, pwede nating i-apply sa ating buhay hindi lamang po sa panahon ng suffering, kundi sa pang-araw-araw na pagharap natin sa buhay. At alam niyo po, napakahalaga nitong mga katotohanan ito kasi binabanggit dito ni St. Paul, pwede tayong mag-rejoice kahit tayo dumadaan sa pagsubok. Bakit po? Kasi po maayos na yung relationship natin sa Diyos. Yung po sinasabi ng Romans chapter 5 verse 1. At sa verse 2 sinasabi, meron tayong access doon sa kagandahang loob ng Diyos. So hindi po ito isang emotional joy. Ito po yung joy na nababase sa katotohanan ng ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ngayon, malaking tanong sa atin, bakit pinahintulutan pa kasi ng Diyos yung suffering, Pastor? Alam niyo po, katulad ng kasalanan, yung pagsubok, problema, kahirapan, hindi ang kalooban ng Diyos sa buhay natin noong pamanguna. Kaya lang, dahil sa pagkakasala ni Adan, pinahintulutan niya na makapasok ito sa mundong ito. Kaya ngayon, yan ang problema natin ngayon. Nasa mundo tayo, na puno ng kasamaan, puno ng pagsubok, kailangan alam nating humarap sa buhay ng tama. At yun ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. After natin maligtas, tinuturuan niya tayo kung paano kakaharapin ang buhay. Maraming Christians ngayon, kaya sila nahihirapan sa buhay, hindi nila ito naiintindihan. Akala nila ang Christian life, bed of roses, puro answered prayer, lahat magiging madali para sa iyo. Pero sa totoo lang po, hindi po ganoon ang karanasan natin. At dito may tinuturong mahalagang katotohanan si St. Paul. Kasi kung pinahintulutan man ng Diyos ang suffering sa mundong ito, kaya naman ito i-convert ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kung si Satanas, ang intensyon niya, wasakin ng tao. Nagtatagumpay siya dyan. Lalo na doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Maraming tao ngayon dahil sa pagsubok sa buhay, lumalayo sa Diyos, gumagawa ng kasamaan. Sa atin naman, nananalig sa Panginoong Hesus, yung suffering, mas nauunawaan natin kasi ito ay nagbubunga sa atin ng unang-una po yung tinatawag na pagtitiyaga. Yung tinatawag na perseverance. Pangalawa po, yung nahuhubog po tayo, tumatatag tayo, character. Pangatlo po yung pag-asa o yung hope na naka-anchor sa ating kaligtasan. So isa-isahin natin ito, napuproduce po ng Diyos sa atin ito habang tayo dumadaan sa panahon ng pagsubok. Unang-una po yung perseverance. Yung perseverance, alam niyo po sa buhay na ito, yung taong matyaga, makaka-experience yan ng pagbabago. Alam niyo po, everyday, mahirap talaga. Tapatin ko po kayo, kasi sa pang-araw-araw na buhay, kailangan tayong makipaglaban. Kailangan tayong manalangin. Kailangan po tayong mag-rejoice kahit nahihirapan tayo, or magpatuloy, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Kasi nga po, alam natin na yung pagtitiyaga o yung perseverance, nagbubunga po yan. Kaya salamat kung may answered prayers. Pero kung wala, magpuri pa rin tayo sa Panginoon dahil alam natin someday, itong pagtitiyaga natin ay magbubunga. Yun ang sinasabi ng Biblia, it applies to everything, spiritual and practical, Pangalawa, sa panahon ng suffering, nahuhubog yung ating pag-uugali. Tumatatag yung ating pananampalataya. Alam niyo po, ang faith hindi ang ginagamit doon sa panahon na masaya lamang tayo o okay ang lahat. Ang faith, na-exercise natin yan sa panahon na dumadaan tayo sa maraming problema. Kaya yan ang application ng faith sa panahon ng suffering. Pangalawa, nasusubok din tayo kung talagang matatag yung ating integrity.
Kasi may mga tao na pagka nahirapan na kumakapit sa patalim o pumupunta sa sanlibutan para sa solusyon. Ano po, kaya ako po nakikita ko po to maraming Kristiyano pagka nasa sanlibutan na sila, nahahawa sila ng sanlibutan. Pero alam niyo po, kung tayo po naunawaan natin na sa buhay na ito, tinitest yung ating karakter ni Satan, dapat lalo nating ipaglaban yung katotohanan na tayo yung mga anak ng Diyos at namumuhay na ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat po lilitaw po sa atin yung pananampalataya at yung tinatawag na character or integrity sa panahon ng pagsubok. Tinutulungan tayo ng Diyos diyan sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangatlo, yung pag-asa. Ano po, nadidevelop yung pag-asa. Ang mundo, kaya madali silang mawalan ng pag-asa, nakatingin sila sa mga bagay na temporary. Tayo po nakatingin tayo doon sa kaligtasang tinanggap natin. Ano po, sa mga bagay na hindi nakikita. At higit sa lahat, secured tayo sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, pag secured ka sa pag-ibig ng Diyos, mawawala lahat ng iyong insecurity. Ano po? At yan ang mahalaga, kapatid. Ano po? Araw-araw yan. Dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. No? Lagi niyong tatandaan, ano po, kung ikaw ay marunong magtiyaga sa sanlibutan, ang sabi nila, meron kang nilaga. Tayo naman po, kung meron tayong pagtsatsaga, nagbubunga po yan ng pagbabago sa ating buhay. Pangalawa, tandaan niyo po sa panahon ng pagsubok, nahuhubog po tayo. Ano po, hindi dapat tayo masira sa panahon ng pagsubok. No, huwag nating hayaan talunin tayo ni Satanas. No, tayo ay madaig ng kanyang mga pagtukso sa atin. Kundi dapat po mahubog tayo, lalo tayong mapalapit sa Diyos. At sa panahon din ng pagsubok, dapat po nananatili tayong mayroong pag-asa. Kung ang mundong ito nauubusan ng pag-asa, tayo po sagana ang ating pag-asa dahil alam natin, mahal tayo ng Diyos. Yun po sinasabi ng Romans chapter 5, verse 5. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.